Bago ko pala mawala sa isip ko, ay kailangan ko palang tawagan si Pei para itanong sa kanya yung tungkol doon sa grocery ng amo namin. Dahil wala naman lamang pagkain na pwedeng lutuin sa unit na yun. Puro beer kasi ang laman ng ref, tapos iba't ibang alak naman ang nakalagay sa cabinet. Masyadong mahilig sa alak ang amo ko. Hindi ko alam kung hindi siya magkasakit sa bato sa kapag naubos niya lahat ng alak sa unit niya na yun, nang siya lang mag-isa. At alam ko rin na hindi biro ang mga presyo ng mga alak na yun, dahil dati akong nagtatrabaho sa bar, pero ang disenteng bar naman, hindi katulad ng bar, club ni Mamang. Sa isang bote ng alak na meron sa unit ng boss ko, pwede na akong makabili ng pagkain namin ni Lance ng 1 linggo, at pwede ko na rin mabili ang ilang gamot niya. Iba talaga ang mga mayayaman. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag ko at tinawagan ko na si Pei bago ako bumalik ng unit ng amo namin. Nadine, buti naman tumawag ka sa akin. Tatawagan na sana kita kanina pa, pero tambak ang trabaho ko, kaya hindi ko nagawa. Sabi niya agad sa akin nang sagutin niyang tawag ko. Faye, may problema kasi. Wala naman akong mailulutong pagkain sa unit ng boss mo dahil puro alak ang laman nun. Sabi ko sa kanya. Yan nga ang sasabihin ko sa iyo eh. Pwede bang ikaw na muna mag-grocery para sa magiging pagkain niya doon? Ibibigay ko sa iyong pera bukas bago ka pumasok sa trabaho. Hindi kasi ako makaalis ngayon dahil marami akong ginagawa. Pakiusap na, sabi niya sa akin. Wala naman akong ibang choice kung hindi gawin yon dahil wala akong lulutuin ngayon. Kung hindi muna ako bibili ng mga sangkap para sa ulam na lulutuin ko ngayong gabi. Sige, ako na munang bahala, sabi ko sa kanya. Okay, diyan ka na lang bumili sa mall, tapos itabi mo na lang ang resibo para alam ko kung magkano ang babayaran ko sa iyo bukas. Kahit yung pang ngayong gabi na lamang muna na gamit ang bilin mo, saka yung pang bukas ng umaga. Tapos pag naibigay ko na sa iyo yung budget para sa grocery, saka mo na lang bilhin bukas yung iba. At may mga nabago rin kasi sa binigay ko sa yung listahan. Saad niya sa akin, sige ako nang bahala, salamat Pei ha, sabi ko sa kanya. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo Nadine. Basta bukas na lang ha. Mag-iingat ka, salamat. Sabi niya sa akin at ibinaba ng tawag. Napabuntong hininga ko pagkatapos ng pag-uusap namin ni Pei. Paniguradong ginto ang presyo ng bilihin sa mall na ito. Pero wala naman akong oras para humanap pa ng ibang mabibilhan dahil wala namang palengke dito dahil puro sosyal ang nakatira sa lugar na to. Pumasok na ako sa mall at alam ko na pinagtitinginan ako ng mga nakakasalubong ko dahil sa suot ko na hindi kasing ayos at kasing ganda ng mga suot nila. Hindi ko na lang sila pinansin at naglakad na lang ako para hanapin ang grocery dito. Nakita ko naman agad yon kaya pumasok ako sa loob at kumuha ng basket para lalagyan ang bibilhin ko. Halos malulagad ako sa presyo ng mga gamit at pagkain dito sa loob ng market. Halos doble ang itinaas nito kumpara sa nabibili sa ibang pamilihan. Mukha namang walang reklamo ang mga bumibili dito. Sa bagay nga, mayayaman lang naman kasi ang may kaya sa ganitong mall. Kung siguro na tulad kong mahirap, ay mas pipiliin ko na lang na pumunta ako sa palengke para doon bumili. Doon makakatawad pa ako sa presyo ng mga bibilhin ko at mas makakatipid ako. Wala naman akong magagawa ngayon at mukhang maselan pa ang amo ko, kaya talagang no choice ako kung hindi dito bumili. Pumili na lang ako ng mga dapat kong bilhin at pagkatapos ay dumiretso na ako sa cashier para magbayad ng mga pinamili ko. Halos malula ako sa naging presyo ng mga pinamili ko dahil ang mahal ang babayaran ko at ang allowance namin ni Lance ng 1 linggo yun kung tutuusin. Pero sa amo ko ay 1 oras na pagkain niya lang.
Pikit mata kong binayaran ang presyong nakalagay sa screen. At pagkatapos noon ay inabot na sa akin ng cashier ang resibo. Kaya naman kinuha ko na ang mga pinamili ko at mabilis na umalis. Lumabas na ako ng mall at naglakad na lang ako papunta sa condo unit ng amo ko. Kahit na may mga dala ko, kaya ko naman kasi saka aksaya lang ng pera kapag sumakay ako ng taxi. Wala naman ibang public transportation dito bukod sa taxi, saka malapit lang naman. Nang makarating ako doon, pinapasok naman ako agad ng guard dahil siya pa rin yung naka-duty kanina nung umaga. Pagkapasok ko sa loob, dumiretso ako sa elevator at sumakay doon. Ibinaba ko muna sa lapag ang mga dala ko para itap ang card key at pinindot ko ng top floor kung nasa ng unit ng amo ko. Nagintay lang ako ng ilang minuto sa loob ng elevator at bumukas na yon sa tamang floor. Kaya lumabas na ako, dala lahat ng pinamili ko. Dumiretso ako papunta sa unit ng amo ko at binuksan ko na yon. Pagpasok ko sa loob, wala namang tao. Dinala ko lahat ang mga pinamili ko sa kusina at inayos lahat yun. Inuna ko ulit na gawin ay ang magsaing ng kanin, pagkatapos nun ay inilagay ko na sa rep yung iba kong pinamili para bukas na umaga na makita ko na may sulat sa pinto ng rep, kaya kumunot ang noo ko at kinuha yun. Galing ito sa amo ko at napairap ako sa nabasa ko. May mga reklamo siya sa luto ko at napabuntong hininga na lang ako. Marami rin siyang demand na isinulat na gusto niya, pero wala naman akong magagawa kung hindi sundin lahat. Kung hindi ko lang alam na lalaki ang amo ko, ay isipin ko talaga na babae siya dahil mukhang mas maarte pa siya sa akin. Sinunod ko na lang ang sinabi niya at inihanda ko na ang kanyang hapunan dahil ayoko mag-abot kaming dalawa. Hinugasan ko ang baboy na binili ko sa mall at ang mga gulay na rin na ilalagay ko sa sinigang na lulutuin ko. Pagkatapos noon ay pinakuluan ko ng baboy at hiniwa ko naman ang sibuyas, kamatis at iba pang sangkap habang pinapakuluan ko ang baboy. Nang lumambot ng kaunti ang baboy, nilagay ko ng sibuyas at kamatis, saka dinagdagan ng asin ang niluluto ko. At nang kumulo yun ay sinunod ko naman ang gabi. Habang iniintay ko nang lumambot ang gabi ay nagligpit na ako sa kusina dahil naiwan pa sa lababo ang pinagkainan ng boss ko kaninang umaga. Kaya naman hinugasan ko na yun at inayos ang mga gamit dito sa kusina. Maaga akong papasok bukas para magluto ng umagahan at maglinis ng buong unit, pero kailangan ko rin asikasuhin si Lance dahil hindi ko naman pwedeng iasa lahat kay Leia. May trabaho rin naman ang kaibigan ko na yun. Kahit pa nga siya nang nagkukusang loob na bantayan ng kapatid ko, alam ko rin na nahirapan siya. Bumalik na ulit ako sa niluluto ko at tiningnan kong malambot ng gabi. Pagkatapos noon ay sinunod ko na yung iba pang gulay na ilalagay at pinakulo yun. Saka ko na inilagay ang pang-asim at nagdagdag ulit ako ng alat saka ng anghang. Iniwan ko ulit yun at inantay na kumulo habang nagpupunas ako ng lababo. Nang makita kong kumukulo na yun ay pinatay ko ng kalan at inayos ang mga plato na pagkakainan ng amo ko sa dining table. Pagkatapos kong ayusin yun ay hinugasan ko na lahat ng ginamit kong kasakapan at itinapon sa basurahan ang mga naging kalat ko habang nagluluto ako kanina. Sinisiguro kong malinis na ang paligid at maayos ang lahat, saka ako lumabas na ng unit ng boss ko. Tumingin ako sa orasan ko at 6:00 na ng gabi, kaya naman kailangan ko nang magmadali dahil baka wala na akong masakyan pa uwi. Mabilis akong naglakad sa hallway hanggang sa makarating ako sa tapat ng elevator. Buti na lang bumukas yun, pero dahil sa sobrang pagmamadali ko, may nabunggo akong tao. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Hingi ko ng paumanhin sa kanya. Kinakabahan ako dahil ayokong makagawa ng gulo. Natatakot ako dahil alam kong wala naman akong binatbat sa mga nakatira dito. At baka mawalan pa ako ng trabaho sa isang pagkakamali ko lang. Next time, tingnan mo ang dinadaanan mo. Masungit, sabi niya sa akin.
Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Pasensya na po talaga, nagmamadali po kasi ako. Saad ko sa kanya pero umismid lang siya sa akin. Che, just move outside. You're on my way. Sabi niya tumaas ang balahibo ko sa lamig ng pananalita niya. Gumilid ako at nag-iwas ng tingin sa kanya. Pagkaalis niya ay pumasok na ako sa loob ng elevator at pinindot ko na ang G button. Nakahinga na ako ng maluwag nang mawala siya pero pamilyar sa akin ang mata niya na para bang nakita ko na yon kung saan. Sobrang pamilyar talaga ng mata niya at hindi ko maalala kung saan ko nakita ang mga mata na yon. Kulay abong mga mata. Na din point of view, hanggang sa makalabas ako ng elevator at ng building ay iniisip ko kung saan ko nakita ang kulay abong mata na yon. Napabuntong hininga mo na lang ako at umiling. Wala namang mangyayari sa akin kung pati ang mata ng antipatikong lalaki na yon ay iisipin ko pa. Guwapo sana siya pero hindi ko gusto ang ugali niya dahil sobrang antipatiko at halata naman na masungit. Dahil sa malalim kong pag-iisip, hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa tapat ng mall kung saan ako namili ng ginamit ko sa pagluluto kanina. Nag-abang na ako ng masasakyang taxi para makaalis na ako at buti naman at may nagdaan agad. Kaya nakasakay ako agad at nagpahatid sa terminal ng jeep. Habang nasa biyahe ako ay kinuha ko ang wallet ko at tiningnan ang laman nun. Napabuntong hininga ako nang makita ko kung magkano na lang ang pera ko. Kulang to para sa mga bibilin ko. Gamot ni Lance dahil ang laman na lang ng wallet ko ngayon ay 4,000. Iyon na lang ang natira sa perang hawak ko dahil ginamit ko sa down payment sa apartment namin na tutuluyan sa 1 linggo. Tapos bumili rin ako ng ilang gamot ni Lance saka ng pagkain namin at yung ginamit ko para pambayad kanina sa binili kong mga sangkap na niluto ko para sa ulam ng amo ko. Pambili na sana ulit yun ng gamot ni Lance pero wala naman ako magagawa dahil kailangan kong bilhin yun para sa trabaho at mapapalata naman ng bukas yun. Sana lang ay umabot pa ang gamot ni Lance bukas. Nang makarating ako sa terminal ng jeep ay nagbayad agad ako kay Manong at bumaba na ng taxi. Pumila naman agad ako sa nakaparadang jeep at medyo mahaba ang pila ngayon dahil rush hour kaya wala akong magawa kung hindi ang maghintay na umusad ang pila hanggang sa makasakay ako. Inabot ako ng kulang kalahating minutong nakatayo sa pila bago ako makasakay. Habang nasa biyahe papunta sa susunod na terminal ng jeep, para naman makarating ako sa ospital ni Lance, ay napahilot ako ng ulo ko dahil sumasakit yun. Sobrang pagod na pagod kasi ako ngayong araw at hindi ko na talaga nakuhang magpahinga. 2 pa lang ang trabaho ko pero sobrang nakakapagod naman kasi ang naging maghapon ko ngayon. Sanay naman ako sa maraming trabahong pinapasukan pero iba yung nangyayari ngayon. Saka malayo kasi ang biyahe ko tapos iniintindi ko pa si Lance na nasa ospital. Paniguradong hindi ko na maabutan ng doktor ng kapatid ko. Natitingnan siya ngayon dahil nasa biyahe pa ako at paniguradong matatraffic pa ako kaya hindi na ako aasa. Itatanong ko na lang mamaya sa nurse kung anong improvement ni Lance at kung anong sinabi ng doktor niya. Tumagal ng halos kalahating oras ang biyahe ko bago kami makarating sa terminal ng jeep. Pagbaba ko ay dumiretso ako sa pila ng jeep papunta sa ospital ni Lance. Buti na lang ay nakasakay agad ako kaya hindi na ako nag-intay pa. Sandali na lang naman ng biyahe mula dito papunta sa ospital kung saan naka-admit si Lance. Ipinaabot ko na lang ang bayad ko sa katabi ko at sinabing sa ospital ang destinasyon ko. Nang huminto ang jeep sa tapat ng ospital ay bumaba na ako at naglakad papasok sa loob ng ospital. Dumiretso ako sa elevator at pagpasok ko sa loob, pinindot ko ang floor kung saan ang kwarto ng kapatid ko at napasandal na lang ako sa pader. Ang sakit na ng katawan ko pero kakayanin ko to. Unang araw pa lang naman, paano pa kaya bukas na maglilinis pa ako ng unit ng amo ko at night shift pa ang duty ko sa cafe bukas?
Magdamag akong mawawala bukas at kailangan ko maagang magising para naman ipagluto sa susunod na araw ang amo ko. Halos hindi ko na pala maasikaso ang kapatid ko. Pero wala naman akong magawang paraan dahil kailangan ko ang mga trabaho na to. Napabuntong hininga na lang ako at umayos na ako ng tayo nang bumukas na ang elevator sa floor kung saan ako bababa. Kaya naman lumabas na ako at dumiretso ako sa nursing station para magtanong sa nurse na naka-duty ngayon. Good evening po, bati ko sa mga nurse na nandun. Good evening din po, ano pong kailangan nyo? Tanong sa akin ng isang nurse. Itatanong ko lang sana kung nag-round na ang doktor ni Lance sa Monte. Tanong ko sa kanya. Yes po, kaninang 4 o'clock po ng hapon nag-round si Doc pero wala pong bantay noon roon ang pasyente kaya ibinili na lang po sa amin, sabi niya sa akin. Ako po yung kapatid ni Lance sa Monte. Ano ba ang lagay ng kapatid ko? Tanong ko sa kanya. Maayos naman na po ang kapatid niyo at patuloy rin po ang improvement niya. May posibilidad din daw po na magising siya o magising na ang kapatid niyo, sabi niya sa akin na ikinasigla ko. Salamat naman po, sabi ko sa kanya. Walang anuman, sabi niya sa akin. Naglakad na ako palayo sa kanila at tinungo ko ng kwarto ng kapatid ko. Kahit pagod na pagod ako ay masaya ko sa nalaman kong balita. Malapit nang magising ang kapatid ko at malalagpasan na namin itong pagsubok na to. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ni Lance, wala pa rin nagbago simula nang umalis ako kaninang umaga. Bago lapitan ng kapatid ko ay naglinis muna ako ng sarili ko dahil ang tagal ng naging biyahe ko at kung sino-sino nang makakasalamuha ko. Ayoko naman na magkaroon ng ibang sakit pa ang kapatid ko. Pagkatapos kong maglinis, ay nilapitan ko na si Lance. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ko ang kamay niya. Bunso, nandito na si ate. Pasensya na at matagal akong nawala ngayon. Kaya wala kang naging kasama. Kailangan kasing magtrabaho ni ate at baka sa mga susunod pa na araw ay lagi akong wala. Pero huwag kang mag-alala sa akin dahil hindi ko naman pinapabayaan ang sarili. Basta magpagaling ka at gumising ka na, sabi ko sa kanya at gumiti. Ayokong umiyak kahit na gusto kong umiyak kasi ayokong ipakita kay Lance na nahihirapan ako. Ayokong iparamdam sa kanya na marami akong problema. Inayos ko ang sarili ko at muling tiningnan ang kapatid ko, walang malay, habang may mga nakasabit na aparato sa kanya. Napalingon ako sa pinto ng bumukasyon at pumasok sa loob ng kwarto si Leia na mukhang kagagaling lang din niya sa work. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Sasamahan ko kayo ni Lance, sabi niya sa akin at nilapitan ako. Tumayo naman ako at umupo kaming dalawa sa may sopa kung saan natutulog ang bantay ni Lance. Leia, hindi ka na sana nagpunta dito. Kagagaling mo lang sa trabaho at wala ka pang pahinga. Tapos mag-aayos ka pa ng gamit sa inyo, sabi ko sa kanya. Malapit na kasi ang demolition kaya kailangan na naming maglipat ng gamit. Pero hindi ko naman maasikaso ngayon yun dahil wala akong oras. Baka sa rest day ko ay tuluyan na kaming maglipat ng mga gamit namin sa apartment at nang maayos na rin yun. Kaya ko naman ang sarili ko. Nadine, saka ikaw nga ang inaalala ko dahil paniguradong pagod ka sa paghanap mo ng trabaho, sabi niya sa akin. May nahanap na akong trabaho doon. Doon din sa lugar na yun, sa isang cafe mall. Pero part-time lang ako at nagsimula na ako kanina, sabi ko sa kanya. Naku, mabuti naman kung gano'n na din. Hindi ka ba mahirapan maghanap ng trabaho? O nahirapan? Pero paano ang oras mo? Tanong niya sa akin. Nagtugma naman ang oras ng pasok ko sa kape at sa oras ng pagtatrabaho ko sa amo ni Pei. Mabait ang boss ko sa kape na pinapasukan ko kaya wala akong problema, sabi ko sa kanya. Masaya ako para sa iyo pero wag mong sagarin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Nadine, magpahinga ka rin, sabi niya sa akin. Alam ko naman pero kailangan ko pang maghanap ng isa pang sideline para sa rest day ko, sabi ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng masama. Nadine, sinabihan kita na magpahinga ka. Huwag naman na puro trabaho ang gagawin mo dahil baka ikaw naman ang pumalit kay Lance sa gusto mong gawin sa sarili mo. Sermon na sabi niya sa akin.
Alam mo naman na kailangan ko magtrabaho para may pambayad ako sa ospital. Tapos yung gamot pa ni Lance, ayoko naman na magsayang ng araw o ng oras, saka kaya ko naman ang sarili ko, sabi ko sa kanya. Umiling siya sa akin. Nadine, hindi talaga matutuwa sa'yo si Lance pag nalaman niyang ginagawa mo sa sarili mo. Sabi niya sa akin. Huwag kang mag-alala sa akin, Leia, dahil alam ko naman ang limitasyon ko. Saad ko sa kanya at ngumuti. Napabuntong hininga na lang siya sa sinabi ko at umiling. Alam kong hindi ko siya nakumbinsi sa sinabi ko at kahit naman ang sarili ko ay pilit ko rin na kinukumbisi na kaya ko ang lahat ng trabaho at hirap para lang magkapera kami. Ayokong pabayaan ang kapatid ko at gusto ko na mabuhay siya ngayon. Ngayon pa na bumubuti na ang kalagayan niya hindi dapat ako sumuko. Itataguyod ko ang kapatid ko, mabuhay lang siya at maging maayos kaming dalawa. Kung hindi siya na aksidente ay sana nag-aaral siya ngayon at malapit na sanang makapagtapos, pero hindi ko naman na kayang ibalik ang oras para pigilan ang nangyari. Ipinapanalangin ko na lang sana ay maging maayos ng lahat at matapos na ang mga pagsubok namin. Nadine, anong oras nga palang trabaho mo sa kape na sinasabi mo? Tanong sa akin ni Leia. Tuwing Monday, Wednesday, and Friday at 8 o'clock na maaga hanggang 4 o'clock ng hapon at kapag Tuesday and Thursday naman ay sa gabi ako. Simula ng trabaho ko noon ay 7 ng gabi hanggang 11 ng gabi, sabi ko sa kanya. Kung ganun, halos wala palang magiging bantay si Lance. Saad niya sa akin. Tumango ako sa kanya. Yan nga ang isa ko pang iniintindi. Dahil hindi ko naman pwedeng ibili na lang parati sa nurse si Lance dahil may iba raw o may iba rin silang pasyenteng tinitingnan, sabi ko sa kanya. Maaga na lang ako nag-out sa trabaho para may kasama o mag-out. Para may kasama si Lance, sabi ni Leia sa akin. Agad akong umiling sa sinabi niya. Leia, wag. Ayokong madamay ang trabaho mo at baka magka-problema ka pa. Gagawan ko na lang ng paraan si Lance. Saka hindi naman siguro tayo magtatagal pa dito sa ospital. Kasi sabi ng doktor niya ay mabuti naman ang kalagayan ni Lance at malapit na siyang magising. Saad ko kay Leia, ayokong pati siya ay madamay sa paghihirap ko. Kaibigan ko si Leia at sobra-sobra nang naitulong niya sa amin ang kapatid ko. Ayoko na magkaroon pa siya ng problema sa trabaho. Saka may sarili siyang pamilya din. Okay na yung nandyan siya para sa amin. Basta, Nadine, nandito lang ako para sa inyo. Sabi niya sa akin. Alam ko naman yun, saad ko sa kanya at ngumiti. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit na ganito ang buhay ko, ay meron akong kaibigan na katulad ni Leia. Hindi niya talaga kami pinapabayaan ni Lance. Sa simula pa lang. Kung ano man ang mangyari, lalaban ako para sa kapatid ko. Hindi ako susuko sa pagsubok na to kahit pa mapagod at maghirap ako ng husto. Marco's point of view. I am taking my business seriously. Hindi ko mapapalago ang negosyo ko kung simula pa lang ay naglalaro na ako. I'm not the type of guy who likes to play when it comes to business. I take things seriously. Mr. Romero, I already proven to everyone here that I'm not playing around when it comes to business. This company stands by my management and I never let any one of you down with every business transaction. We had in all of our projects are successful. Seryosong sabi ko sa kanya. He has no right to judge me when it comes on how I manage my business. I never bring them down. I always make sure to double check everything and make everyone project work so that no one will say anything bad against our company. My dad trained me to be serious when it comes to business. Noong sinimulan ko ang negosyo na to at noong nagdesisyon ako na umalis sa poder ng ama ko. At alam ko sa sarili ko na hindi isang laro ang pinasok ko, kaya nga naabot ko ang kinarurunan ko ngayon dahil sa pagiging seryoso ko sa ginagawa ko. We get the point of Mr. Romero. Mr. Davis, we just want this project to push through because the rival company is making their move and yet we're still doing nothing. Sabi sa akin ni Mr. Salcedo,
I'm not just sitting here doing nothing. I will make sure that the money you invest in this company into that project will be paid off. The meeting is done, I said, then leave the room. I don't want to waste my time to all of them. They're just wasting it for useless rants. Kung gusto nila talaga na magawa agad ang project na yun, edi sana sila nang gumawa ng paraan na tumulong man lang sila kesa nakaupo lang sila sa isang tabi at naghihintay ng grasya kahit wala naman silang ginagawa na matino dito sa kumpanya. I respect them but they should respect me too. And they should trust me because I never let them down. Give me an update for the project and set a meeting with the architects and engineers that assigned to that project today. I want the papers in my table now. Mariing sabi ko sa sekretary ko at pumasok ako sa opisina ko. My head is throbbing in pain because of my packing hangover at ito pa ang ibubugod nila sa akin na wala akong ginagawa. I know that I'm busy with my personal affairs this past few days, but I never neglect my obligation and responsibility in this company. Bumukas ang pinto ng opisina ko at pumasok ang sekretary ko. Sir, ito na po ang lahat ng dokumento tungkol sa Project D. At mamaya pong 1:00 ng hapon ang meeting nyo sa mga architects at engineers na humahawak ng Project D. Sabi niya sa akin. Okay, you may leave, sabi ko sa kanya at umalis na siya. Isa-isa kong tiningnan ang lahat ng papeles sa lamesa ko at inara lahat yun. Wala namang problema sa Project D at maayos ang lahat. I even signed the project needed to the project that worth $1 billion pesos. I will make sure that this project will make them shut up. They should not compare our project to the rival company because I know what I'm doing and sooner or later my father company will be in my hands and things will change for sure. After I'm done reviewing all of the papers in my table and I don't want to waste my time waiting for the meeting, so I went outside and found my secretary busy with his computer encoding everything I need for the meeting next week for the new investor. Sir, do you need anything? Tanong niya sa akin nang makita niya ako. Move the meeting with the architects and engineers. I want to meet them now. I don't want to waste my time so call them and tell them that they should be in the conference room with 1 hour. Sabi ko sa kanya na agad namang ginawa. I want to know every detail of this project as soon as possible para kung may gusto akong ipabago ay magawa agad. There's no room for mistake at this moment. Ayoko magkaroon ng problema ang proyektong ito na maaaring maging sagabal sa mga plano ko. Pumasok ulit ako sa loob ng opisina ko at bumalik ako sa pwesto ko kanina. Habang iniintay ang dumating ang mga kamiting ko, inasikaso ko naman ang iba pang trabaho na naiwan ko kahapon. Hindi lang naman ang Project D ang dapat kong intindihin dahil marami pa kami ongoing na inaasikaso. Pero pinakamalaki ang Project D kaya mainit ang mata ng mga shareholders doon. Napatingin ako sa cellphone ko nang bigla yung tumunog at bumungad sa akin ang pangalan ni Chaos kaya napabuntong hininga ko. What do you need? Tanong ko sa kanya nang sagutin ko ang tawag niya. I need the money, sabi niya sa akin. Naghihirap ka na bang gago ka at hindi mo kayang abunuhan man lang yun? Busy ako, Chaos, alam mo ba? Inis na tanong ko sa kanya. I'm also a busy person, Marcos, but because you're using my unit and agree to my terms, you should comply with it. Wire the money to the account that I sent to you so that everything will be good. And don't fucking forget that you need to transfer the salary of the housekeeper every week and the budget for your own good. Sabi niya sa akin kaya napailing na lang ako. Okay, wait for it. Sabi ko sa kanya at pinatay ng tawag. Wala ako sa mood para makipag-usap ng matagal kay Chaos dahil marami akong dapat asikasuhin ngayon. Kaya kahit masakit ang ulo, hindi ako makapagpahinga. Napatingin ako sa wristwatch ko. Lagpas 1 oras na kaya tumayo na ako sa swivel chair ko at lumabas na ng opisina ko. Are there here? Tanong ko sa sekretary ko. Yes po, sabi niya sa akin. Naglakad na ako papunta sa conference room at inabutan ko doon lahat ng engineer at architect na umaayos ng Project D.
Tumayo sila nang makita ako at naglakad lang ako. Papunta sa pwesto ko. Sit down and explain the structure and the improvement of the building to me. Seryosong sabi ko sa kanila. Tumayo naman ang head engineer sa may projector at ipinaliwanag sa akin ang structure ng building. Kasama niyang magpaliwanag ang head architect. Pinakinggan ko silang dalawa at tiningnang mabuti ang model ng building na nasa harap ko. Are you sure that this building will be different and unique with the other design that we build? Tanong ko sa kanila. Yes sir, this building is one of the safest building in the world and we will make sure about that. Saad sa akin ng engineer. Give me the statement time that this building will be finished. Tanong ko sa kanila. This estimated year, sir, is about 4 to 5 years, sabi niya sa akin. Do whatever takes to finish it on time. I don't want to rush things because it won't be good. So all of you do your best to build this building. Sabi ko sa kanila, yes sir, sabay-sabay na sabi nila. I look at my secretary and give him the folder. My secretary will explain some details to you. I'll leave for now because I still have something to do. Sabi ko sa kanila at lumabas na ako ng conference room. Bumalik ako sa opisina ko at pinagpatuloy lahat ng trabaho ko. Hanggang sa hindi ko na malaya na gabi na pala, kaya naman lumabas na ako ng opisina ko at naabutan ko pa rin ang sekretary ko. Paglabas ko na mukhang may iniintay pa ako. You can leave now, sabi ko sa kanya. Tumango siya sa akin. Nauna akong bumaba sa kanya at dumiretso na ako sa kotse ko para umalis. Pagpasok ko sa loob ng kotse ay pinaandar ko na yun at nagmaneho na ako pauwi sa unit ni Chaos. I am tired and hungry. I did not bother to eat lunch a while ago because of the tons of work I need to finish. When I arrived at the condominium, I went straight to the elevator and pressed the floor number where the unit of Chaos is located. I waited for a few minutes to arrive at my designated floor. I went outside the elevator when it opened. Nang makalabas ako ay may isang babaeng nagmamadaling pumasok sa loob. Ang nakabangga sa akin dahil hindi niya tinitingnan ang dinadaanan niya. Napailing na lang ako sa kanya. I look at her with my deadly stares. Pasensya na po, hindi ko sinasadya, she said and bowed her head. Next time, tingnan mo ang dinadaanan mo, sabi ko sa kanya. Pasensya na po talaga, nagmamadali po kasi ako, sabi niya sa akin. Umismid lang ako sa kanya at tiningnan siya ng masama. Che, just move aside. You are on my way, sabi ko sa kanya, tinalikuran na siya. I'm not in my mood and even she is the woman that I've been eyeing for the past few days. I'm still not interested in her. And she is not good for me. My heart still belongs to Mariel and I'm determined to get her back no matter what happened. Naglakad na ako palayo sa kanya at hindi ko na siya muling nilingon pa. Pumasok na ako sa unit ni Chaos at sumalubong sa akin ang pagkain na nahain sa lamesa. Kesa dumulog ako at kumain, ay pumasok na lang ako sa loob ng kwarto. I will eat later but for now, I want to clean myself. I almost finished all my pending works in just a short period of time. It gives me a packing headache.